Hello guys! Magandang araw sa inyo, and for today's video, another day, another vlog-vlogan na naman para sa inyong mama. So ayan nga, ngayon ang first day ng school ni Patantan. So daycare pa lang siya guys ha. Actually guys, nung nakaraan pa talaga itong aking video. Kaso simula nga nung nag-start si Tantan na pumasok sa school, nawala na ako ng time para mag-edit talaga. Itong mga time nga nito guys, nagmamadali na ako kasi nga ang pasok ni Patantan is 12 ng tanghali. So ayan yung outfit niya guys. Wala pa siyang short. Dapat kasi yung short is color red. So medyo nababaduyan nga ako sa suot ni Patantan kasi t-shirt, tapos yung color ng short niya, tapos naka black shoes. So ayun, pero wala tayong magagawa dyan kasi yun yung dapat nilang isuot. Tapos anyway, ayun nga, 12 ng tanghali nga ang pasok niya, and sobrang init talaga, and hindi ko rin talaga alam kung bakit napakarami nang bumibili sa tindahan namin every time na kapag malapit na akong magsara. So everyday yan guys, yun talaga yung napapansin ko kung kailan magsasara na ako ng tindahan. Dumadami yung bumibili, kaya ayun, pinagbibilhan ko muna silang lahat. Kaya, ayan, medyo nalilate si Patantan, pero hindi naman late na, as in, late na siya sa oras ng pasok niya. Dahil hindi din naman talaga kalayuan itong school ni Patantan, dahil ilang minutes nga lang, makakarating ka na dito kapag nag-tricycle ka. So, ayan guys, so far, so good naman itong first day ni Patantan sa kanyang school. Kasi, ayan, sobrang tahimik niya guys, ayan, nung iniwan ko siya. And, ayan, nakikinig siya sa teacher niya, kay Teacher Dali. So, ayan, nakikinig siya. So, nakakatawa, hindi niya na ako pinapansin guys, na hindi siya tumingin sa bintana nitong first day niya sa daycare center. Akala ko talaga nung una guys, sa loob ng 2 hours and 30 minutes, magiging tahimik lang itong si Patantan, dahil nga tahimik lang naman talaga to pag may ibang tao. So, minsan pa iba-iba yung mood dyan pero pag nasa bahay namin tas may ibang tao, papansin siya. So, ganun. Pero pag nasa labas kami is mahihain nga siya. So, akala ko nga magiging ganun yung sistema namin. Pero, nung pagka-close ni teacher nitong door, sinisilip-silip ko nga siya sa bintana. Kaso yung bintana kasi guys is may curtain na parang mesh. Ano ba tawag doon? Basta yun guys, basta malabo. Hindi mo masyadong makikita yung mga students sa loob. Pero, maaaninag mo sila. Matatanong mo yung itsura ng anak mo. So, ayan guys, nakikita nyo si Patantan. Siya yung nasa unahan dyan. Yung may bimpos sa likod na nakataas yung kamay. So, nakakatuwa pag tinitignan ko siya kasi nakikinig siya kay Teacher Dali. Kahit hindi niya masyadong masundan yung sinasabi ni Teacher Dali, at least nakikinig siya. Isa siya sa nakikinig. So, hindi siya katulad ng ibang bata na, ayan o, likot-likot. So, buti na lang at nakikinig siya kahit papano. 12 pas nga is dumating itong papa ni Patantan dito sa school para silipin si Patantan sa room kung ano ba yung ginagawa ni Patantan. Kasi habang nandito kami sa room guys, chinachat ko siya. So, nagsisend ako ng mga pictures si Patantan kung ano ba yung ginagawa ni Patantan. Kaya ayan guys, yung lunch break niya kasi may hinatid siya sa may office. So, tapat lang nitong school yung office sa tita niya. So, may hinatid siyang mga resibo, kaya dumaan na rin siya dito. So, tuwang-tuwa siya nung nakita niya si Patantan na nakikinig naman sa teacher niya. Pero syempre, after nga niya masilip si Patantan is umalis siya kaagad para bumalik dun sa pwesto niya sa work niya. Syempre, itong aking asawa, work is life. So, ito guys, yung sinasabi ko sa inyo yung curtain. So, diba, ayan, nasisilip mo naman yung mga bata. So, ito nga, natanong ko si Patantan dito sa dulo. So, ayan, may ka-close na siya guys. So, nakikinig siya kay teacher kasi yung tinuturo ni teacher is yung alphabets. So, ito si Patantan guys, nung maliit-liit pa siya, so mga 2 years old, hindi ko siya sinanay sa TV, sa cellphone. May time na addict siya sa phone nung maliit-liit pa siya. Kasi every time na umuwi yung papa niya galing work, pinapahiram sa kanya yung phone. So, nasanay siya. So, buti na lang guys, ay naawat ko kaagad si Patantan noon. So, sabi ko sa papa niya, huwag mong ibibigay yung phone kahit umiyak pa siya kasi masasanay siya, magiging ganun siya palagi. So, ayun nga, buti na lang ay naawat pa nga si Patantan sa phone. So, kung ako sa inyo guys, kung may malilit kayong toddlers, hanggat maliit pa sila, subukan nyo nang awatin sa phone kasi sobrang hirap guys kapag yung mga anak nyo is nasanay sa phone, mahirap talagang awatin. So ayan, mag-iinarte, iiyak-iyak. So ganun, habang maliit pa sila is awatin nyo na sila. So mas okay pa guys yung sa TV. So yung TV na
sa TV nyo sila panoorin ng YouTube. So si Patantan start siyang manood ng YouTube sa TV is nung mga 3 years old na siya. And mas maganda nga yung mga ganong age kasi at least medyo nakakaintindi na sila. Si Patantan guys, hindi kasi siya yung bata na nagpapaturo. So, ano siya, yung mas magaling pa sa'yo ba? Ganun. Kaya, ayun guys, hinayaan ko siya. And nagulat na nga lang kami nung one time is, may mga nakadikit kami sa dingding. And ayun, alam niya na yung ABCD, alam niya na yung numbers. So, nagulat kami kasi natuto siya sa mga pinapanood niya. So, isa dun sa mga pinapanood niya noon is yung coil book. So, ayun guys, doon siya natuto ng colors and numbers. Tapos sa alphabets naman is yung sa Alpha Black. So, ayun guys, yung mga magandang ipanood sa anak nyo kasi may matututunan talaga sila kapag nasa 3 years old na sila pataas. So, mga ganong age nyo sila itry panoorin. So, wag yung phone guys kasi may hirapan kayong awatin yung mga bata kapag phone yung pinagamit nyo sa kanila. Kaya mas okay yung sa TV lang. Anyway guys, ayan na nga at natapos na ang 2 oras at kalahati na paghihintay ko dito sa labas. Diyos ko, nakakapagod din pala maghintay sa anak nyo dito sa labas. Kasi guys, nakakagutom din yung 2 hours mahigit. And ang sakit talaga sa balakang. Kasi nakatayo ka lang, wala kasing upuan. So, may upuan naman, konti lang. So, syempre, ibigay na natin yun sa mga nakakatanda sa atin. So, nga si Patantan, guys. So, hindi siya nagmamadaling lumabas ng room. Hindi siya nakikipag-unahan or tulakan. So, buti naman, good boy. So, ayan nga, bigat na bigat siya sa bag niya, guys. Kasi dala-dala niya pa rin dito yung mga, ang tawag doon, hygiene kit. Tapos, ayan nga, kinuha niya pa yung mga art materials, kailangan na nga ding iwanan dun yun sa room para hindi na rin kami napapagod magbitbit araw-araw. Pati yung hygiene kit guys. So kinabukasan, nung pagpasok namin, iniwan ko na yung 2 na yan at hirap na hirap kaming magbitbit pa uwi guys. Naglakad lang kami kasi nagkaubusan ng tricycle. And actually malapit lang naman din kasi talaga itong school dun sa bahay namin, kaya hindi na rin kami nag-tricycle. Itong isang bag pala na bitbit namin guys na color green is bigay dito sa amin sa daycare. So may palibre na bag, 2 notebook, papel, 2 pencil, eraser and pantasa dito sa municipal ng Marilao. Nakauwi na nga rin kami nito guys, and kung napapansin nyo, hindi na ako hirap itaas itong aming roller up. So grasa is daki lang naman pala guys. Pero Diyos ko, problemado pa kami dito ng una. Anyway guys, ayan na nga at dumating na naman kayo dito sa dulo ng aking video. So ayan, samahan nyo ako ulit para sa aking susunod na video. Thank you again for watching. Bye!